Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Sa gitna. Yan. Ano naalala mo sa pwesto na yan? Actually, Alden, dito yun eh. Yan, o. Dito yun eh. Konting adjust lang. Alam mo actually, mahalaga yung July 16. Pero ang pinakamahalaga, yung June 19. Yung araw na nag-audition ka for Eat Bulaga. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre panibagong update, panibagong mga kaganapan na naman po ang ipapaliwanag natin. O throwback video na naman ang pinapakita ni Mr. Destiny. Marami na naman pong question sa video na pinakita ko. Well, pasensya na po kayo kung natagalan tayo ng pag-upload. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na ang hirap, lalo na nga po kapag ang ginagamit mo nasira, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, luma na po talaga yung ginagamit ni Mr. Destiny. Real talk to mga ka-Aldab, kaya sa mga gustong magregalo ng bagong cellphone kay Mr. Destiny, talagang ikalulugod ko po sa inyo yan. Real talk mga ka-Aldab, lalo na po sa mga taong nagmamahal po kay Mr. Destiny. Well, punta na po tayo sa ating update. Marami ngayon nagkumo-question, nagtatanong, ano na nga po ba Mr. Destiny? Ano na nga po ba yung mga nangyayari ngayon? Sobrang painit na ang issue. Marami ng mga naglalabasan. Ito lang po yung simpleng paliwanag natin dyan. Bakit nga po ba hindi nagsasalita ang pamilya Atayde? Bakit hindi nga po nagsasalita ang pamilya ni Mengay? May mga punto yung mga sinasabi ng iilang kritiko. May mga ilang punto rin ang sinasabi ng iilan. Sa tingin nyo kasi mga ka-Aldab, ito common sense na lang po mga ka-Aldab. Ang Eat Bulaga ang pinaka popular na po pwede mong mas magandang doon magsalita, doon magpaliwanag, dahil kumbaga marami ang makakapanood at makakabalita. Real talk mga ka-Aldab. Una, yung mga nasa timbahay, team abroad, team online, nakatutok po doon. Ang balita lang po kasi, lalabas lang po yan ng alas 6. Sa ngayon mga ka-Aldab, hindi na, bibihira na po nanonood ng mga bali-balita. Lalo po ngayon na kumbaga hindi na talaga, o maiinis ka lang sa mga balita sa telebisyon. The real talk to, ito'y base po, yung mga sinasabi ko, base rin po ito sa mga opinyon ng mga ilang netizen. Gaya ng pinapaliwanag ko madalas, doon din naman tayo kumukuha kasi mas matalino pa po sila kaysa po sa atin. Dahil sila nagkakaroon ng opinyon, nagkakaroon ng idea na sumasalungat sa iba at umaayon sa iba. Kaya nga po nakakakuha ko ng mga impormasyong hindi po nila nakukuha. Kaya lang hindi po kinikredit sa atin. Sasabihin kasi yung video na ginamit mo, hindi naman yan sa'yo. Kumbaga kinuha mo lang yan sa social media. Walang pinagkaiba yung mga mensahe na kinuha ko rin naman po sa social media na hindi po nila naiintindihan. Kaya ko po yung sinasabi, yun po ay pambasag sa mga taong kritiko na hanggang ngayon galit na galit sa amin. Walang Aldab na naninira ng pamilya. Walang Aldab ang magsasabi ng ganito ganyan. Alam po kasi nyo mga Aldab, sa dami po ng mga question, talagang umaayon tayo sa sigalot. Umaayon tayo sa panahon.
Kaya nga po nag-aantay yung tamang panahon. Kaya nga po sabi ko sa inyo sa Eat Bulaga, kaya nga po pumasok ang Eat Bulaga. At yung pamilya Atayde at pamilya Mendoza, saan nga po ba nagsimula? Hindi po ba Sarsuela sa Eat Bulaga ang kasalan? Sino nga po ba yung pinaka-promotor? TBJ. Pero bakit ayaw nila magsalita mismo sa Eat Bulaga? Mga katanungang hanggang ngayon nagmimistulang, di po ba? Kasi una sa lahat, sabi ko nga po sa inyo, maaaring sabihin nila yan sa social media. Pero bakit hindi po nila magawa sa Eat Bulaga? Common sense na lang po sa mga kritiko ni Mr. Destiny, sa kritiko ng Aldab Nation. Kaya nga po sa amin po talaga umaani yung o kumakampi yung panahon kasi hindi po namin to pinipilit kusang dumarating. Tama naman po ang komento ng iba. Tama naman po yung sinasabi ng iba about sa Aldab Nation. Kaya lang, masakit tanggapin. Dahil malaki na po na ambag nila eh. Akala nga po nila literal na. Yung kumakalat na hiwalayang Mengay at Congressman Arjo. Yun hindi naman po sa amin talaga unang nanggaling yan. Hindi naman po sa amin unang, kasi alam naman po ng Aldab Nation. Ito sa mga hindi po nakakaalam. Alam po ng Aldab Nation na ang kasalang Mengay at Sarsuela lang po yun. Yung bagyo na yun, kahina-hinala na po yun eh. Walang magkakasal nang binabaha po ang Baguio. Tapos sa bundok pa. Hindi, real talk mga kaaldab. Pero andun na po eh, nakatapos na. Kaya hindi na po natin dapat pag-usapan. Ang point out ko rito mga kaaldab, yung mga panawagan po nila, yung mga sinasabi po nila na hindi nga po talaga nagsasalita sina Bossing at TBJ. Una sa lahat, dapat pinagtatanggol nila si Congressman Arjo. O dapat pinagtatanggol nila si Mengay na binabanatan po ng mga Armain at main fanatics. Pero hinahayaan lang po nila eh. Bakit? Kasi nga po mga kaaldab, ang ibig kong sabihin mga kaaldab, yung mali po nila ayaw na rin po ipahayag. Ayaw na po nilang kumbaga gawin. Kaya nag-aantay na lang po sila. Darating din po yan. Ipoproklama din po ni Mengay yung pagtatapos ng Sarsuela. Kaya relax lang po kayo. Kasi ako naman po mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, basta't na andito kayo sa channel ni Mr. Destiny, marami kayong makukuhang impormasyon. Marami kayong makukuha mga photos, video na kung saan nga po umaayon sa atin yung panahon. Umaayon sa atin ang tagumpay. Na syempre nasasaktan sila kapag ako nagbibigay ng mga update. Nasasaktan sila kasi nga po totoo yung mga sinasabi ko. Dahil yun po ay galing din po sa mga taong malalapit sa pamilya Mendoza at pamilya Atayde. Gaya ng pinapaliwanag ko madalas, wala po akong source. Wala po tayong kakayanang bayaran ng mga taong kumbaga mag-imbestiga. Hindi po natin kayang gawin yung ginagawa ni na Ogie Diaz, Christopher Min na nagbabayad sa kanilang source, na sinasabing updated ang kanilang source. Hindi natin matatapatan yan. Kaya nga po kung masipag kumuha na lang po ng mga komento sa social media. Yung mga taong sa tingin ko mas makatotohanan yung sinasabi at may alam sa mga komento. Hindi naman porket nagkomento titignan natin. Siyempre kaya nga po sila magkokomento kasi alam nila na parang may mali. Parang basher natin. Di po ba hindi sila tumitigil na kumbaga bigyan tayo ng hindi magagandang mensahe. Pero may mga taong kumokontra. May mga taong nagsasabi, kung totoo yung sinasabi mo, di dapat nagsalita na si Mengay sa Eat Bulaga. Yung tipong ganon. Na tama naman po siya. Di po ba? Tama naman po siya. Kung talagang may hindi maganda, ang haba ng oras ni Mengay o araw sa Eat Bulaga, gasino lang po na magbigay siya ng 10 minuto lang mensahe.
Hindi po ba mabigat yon? Doon pa lang po mga kaaldab, panalo na ako eh. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengge at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.